1998, nagtayo ng cell site sa bundok ng Kamhanti. Sa kanilang paghuhukay, mas marami pang misteryosong bato ang natuklasan. In 2011, dinayo ng National Museum at ng ilang local at international media organizations ang Mulanay para imbestigahan ito. Isang taong naghukay ang mga archaeologist. Hinala nila, posibleng libingan ito ng mga sinaunang tao noong panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga Kastila. Usapan namin na posibleng nilagyan ng mga poste-poste. Kasama si Thelma Ros sa mga tauhan ng National Museum na unang nagpunta sa Mulanay. Bilang scientific illustrator, iginuguhit niya kung ano ang posibleng itsura ng mga hukay noon base sa mga ebidensyang nakita ng mga archaeologist. Nung nireconstruct ito ni Ma'am Thelma, bilang isang scientific illustrator, ganito siguro ito nung sinaunang panahon. Ito yung tomb na merong elevated na parang ulunan dito. Tapos may dalawang poste, 1, 2. Tapos merong poste doon sa may paanan. Bakit po may poste? Bakit po magkakaroon ng poste? Lalagyan ng ano po ito? Mga offerings nila. Possible na offerings, mga banga, dahon, prutas. Oo. Kasi yun ho ang tradisyon. Hanggang ngayon nag-o-offer tayo o kaya may pabaon sa patay. Pero kung totoo ito, bakit may kanal at butas sa paligid ng nicho? Yung mga holes po na yan, na posibleng nilagyan ng mga poste-poste. As a shelter o lalagyan ng kanilang alay o ilaw. Mga kahoy o kawayan. Tapos pinatungan ng mga potteries. Kaya lang ang kanal pong ito, sabi nga ni Dr. Dison, pwede rin na anuhan ng tubig kung umuulan para hindi siya mabasa. Oo, pumasok. Pati ang mga ugat ng malalaking balete pinag-aralan din ng grupo mula sa National Museum. Doon sa ugat ng mga malalaking punong kahoy doon, mga nichong nasa ilalim noon. At doon sa mga nilumot na at akala natin ay basta bato na lang, yun ay mga nicho na ito'y itinago ng gubat na talagang hindi nagagalaw. Base sa mga pag-aaral, sa mga kuweba, bundok at malalaking puno, madalas inililibing ang labi ng mga sinaunang Pilipino. Sa upland, diyan natin makikita yung mga sacred ground nila ay nasa bundok, no? Nasa kuweba, nasa malalaking puno ng kahoy, ganyan, nasa tapat ng malalaking bato, yan, no? So yun ang ginagamit nila. O kaya yung mga rock crevices, no? Doon sinisiksik nila yung kanilang mga patay o yung mga jars. Okay? Kasi may paniwala din sila na yung mga crevices na yan at yung kuweba ay representation ng netherworld, no? Daigdig ng mga patay. Ito yung sinapupunan ng Mother Earth, no? Sa paghuhukay ng mga archaeologist, ilang kalansay at bungo ng tao ang nahukay nila. Pira-piraso na ang mga ito, pero nakadikit pa sa panga ang ilan sa mga ngipin ng bangkay. At nang ipasuri raw nila ang isa sa mga ngiping ito, mahigit 1,000 taon na raw ang tanda ng naturang specimen. Pero kung totoong libingan ng mga ito, nakapagtataka ito ayon sa ilang eksperto. Karaniwan kasing naglilibing ang mga sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng paglalagay ng kalansay sa banga o di kaya sa mga kahoy na hugis bangka at hindi sa mga nichong yari sa bato. Simula pa, ang una nating makikitang ebidensya dyan yung jar burial practices, no? Yung paglilibing gamit ang banga. At yung ilan sa mga nakita natin dyan ay iniayos in fetal position, no? Kaya nagbibigay ito ng indikasyon na yung paglilibing sa banga, no, ay parang paniwala ng pagbabalik, no, pagbabalik sa sinapupunan. Okay? Especially yung jar ay courting womb.
Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa bundok ng Kamhanti. Makalipas ang ilang minuto, isang malaking bato ang nakita ko sa gilid ng bangin. At tulad ng aking hinala, may mga pamilyar na butas at parisukat na bato rin sa ibabaw ng malaking limestone. Nag-research ako ng mga ancient burial sites in other parts of Asia. May na-research ako yung tinatawag na Aik Renung. This is an ancient burial site found in Indonesia. At tingnan mo yung itsura niya. Parehong-pareho siya ng itsura nito. Kung titingnan mo to, may mga poste-poste siya at may mga bilog-bilog din sa paligid ng burial site. Ayan o, may mga bilog-bilog. So, like this one. Like this one. Tapos may mapapansin mo na nakalagay din siya sa taas ng isa pang mas malaking rock. Ang kaibahan nga lang, may takip ang mga sinaunang nicho na natuklasan sa Indonesia. Pero ang sa Mulanay, wala. Sarcophagus kung tawagin ang ganitong klase ng paglilibing, isang tradisyon na nagmula sa Egypt. Limestone ang karaniwang gamit sa mga sinaunang nicho dahil madali itong ukitin at nagiging parang simento kapag inilapat sa isa't isa. Normally, may lid. Kasi ang idea nun, ipreserba ang patay. Hindi mo mapipreserba kung walang lid. Huwag ka na mag-sarcophagus, ibaon mo na lang sa lupa. Dapat airtight no? So para matagal, no, ma-mummify yung patay. Kung totoong sarcophagus o ancient stone coffin ang mga natuklasan sa Mulanay, ang tanong, nasaan ang takip nito?